Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kitty Duterte. Title, Goodbye Philippines. Mabilis na iiwan di umano ni Dilima, Congresswoman Dilima, ang bansa kung sakaling hindi si Hontiveros ang manalo sa pagka-presidente sa halalan sa 2028. Ito ay sa kabila ng ugong-ugong na si Hontiveros ang napipisil na kandidato ng oposisyon laban kay VP Sara sa susunod na halalan. Okay. Yan o. Goodbye. Goodbye Philippines na nga ba? Dilima, iiwan daw ang Pilipinas pag hindi nanalo si Hontiveros sa pagkapangulo sa 2028. Okay. So ito, post lang ni Kitty Duterte. I don't know how true. May similar post na ganito noon si ex-Senator Trillanes naman. Sabi niya, maninirahan na lang daw siya sa Amerika pag natalo si Senator Risa Hontiveros. So, pangalawang politiko na ito, I hope totoo ito na statement ni Congresswoman Dilima. Kasi binasa ko lang. Baka naman fake news ito. Inuunahan ko, disclaimer. Ano lang ko dito kay Kitty Duterte. Dalawa na. Anyway, ito naman talaga mga diehard backers, supporters ni Senator Hontiveros. Ito si Dilima and Trillanes. So, sana nga siya ang magiging kandidato kasi si VP Leni na magkawatak-watak sila nito kasi ang gusto ni Senator Pangilinan, mayroong statement, post na nabasa ko na gagawin namin ang lahat, sabi ni Senator Pangilinan, para kumbinsihin si Mayor Leni Robredo na tumakbo sa 2028. So mahahati yung puwersa nila. Example, mag-decide si ex-VP Leni na tatakbo. Anong gagawin ni Risa Hontiveros? Payag ba siya na mag-slide down, pababa, maging VP? That's good. Palagay ko, mas malakas na tandem ng kakamping kung Leni Robredo, Risa Hontiveros ang magtandem. So, it all depends. Ako, tingin ko, handang magparaya si Risa na maging vice president lang kung mag-decide si VP Leni na tatakbong presidente. Kasi sa surveys, talagang mataas ang rating ni ex-VP Leni. Yung matandaanan ko lang sa WR numero na survey 4 or 3 months ago. Nangunguna si VP Sara 31%, sumusunod si Leni Robredo at 19%. So, Risa Hontiveros, lang siya 1.7%. O, paano mananalo yan? So, pinaka-the best yan. Mag-slide down sa VP VP lang muna ang tatakbuhan ni Hontiveros. Kaya lang, kung mapilit siya, di, well and good. Anong likelihood na kakandidato pagka-presidente si Mayor Leni Robredo? Palagay ko, malabo. Parang, siguro, napurnada na siya. Yung pagkatalo niya noong 2022. Ayaw niya na kung ako si Madam Leni Robredo, doon na lang ako sa Naga. Tatapusin ko yung 3 terms. So far, so good. Maganda ang ginagawa niya sa Naga sa pag-monitor ko lang. Sayang nga.
ay nasa huli talagang pagsisisi. Mas mabuti pa si Madam Leni na lang sana ang presidente ngayon. Kasi wala akong nakikita sa kanya na bahid ng korupsyon. Kahit sinasabi natin noon na lutang, okay na lang lutang. Basta hindi adiktos. Kulang lang sa katalinuhan, okay na yun. Paano naman ito? Matalino nga daw, sabi ni Admiral Gadon, napakatalino si BBM. Believe na believe sa kanya ang mga world leaders. Oh, matalino naman. Talamak naman ang korupsyon. Di mas gusto ko na lang yung kulang sa talino na inaakusahan natin ng lutang, at least malinis. Okay, balik tayo sa isyo. Tingin ko hindi magkakandidato si Madam Leni sa 2028. Kaya talagang si Risa Hontiveros ang kanilang kandidato sa Dilawan. So, Dilawan, Hontiveros, DDS, of course, BP Sara. O sa Marcos Camp naman, wala pa akong nakikitang malakas na kandidato nila. But I'm sure they will put up a good candidate. Yung may mga nananawagan na mag-join forces daw ang Dilawan at saka Marcos Camp. Palagay ko, hindi mangyari yun. Martin Romualdez, kalimutan na ba niya yung kanyang pangarap maging presidente? Palagay ko, hindi pa. Kakandidato pa rin yan, posible. Si Rafi Tulfo. So, 4 na ngayon ang mga posibleng maglalaban sa 2028. Kung 4 sila, panalo na si BP Sara. Sure ko yan. So, mag-ready na kayo. Ex-Senator Trillanes and ex-Senator De Lima, tingnan natin kung tutuparin nila ang kanilang promise. Sino ba yung may mainstream media reporter? Si Karen Davila ba? Yung pinatotsadahan ni Senator Remy nung nanalo na si BBM. Nanalo in interview. Ba't nandito ka pa? Akala ko umalis ka na. Kasi maraming nagsabi no na aalis sa Pilipinas kung mananalo si BBM. Nanalo si BBM, nandyan pa man si Karen Davila, hindi naman umalis. So, good luck, ex-Senator De Lima and ex-Senator Trillanes. Sana manalo si Risa Hontiveros. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kulang na tagaan og yero. Tagaan daw siya og ginabang. So gibutang lang niya ang yero, wala niya nasandig tungod kay ang iyang balay kuha naman gyud nagtakinding na. Akso na gyud siya og tumba. So muni ang ilang gipuy-an sa ang mga anak. So 7 sila ani nga nagluon. So muna ni ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang in taon ang atop. So mga lata na gid kaayo ang atop nila. Makita nato nga kuha na gid kaayo ang ilang gipuy-an nga payag. So mga sako lang ang dingding. Muna ni ang palibot sa ilang balay. Makita gid nato ang balay nga luoy na gid kayo ang ilang pagpuyo. So muna ni ang pagpuyo ilang angkol. So ang ilang mga atop po. Mga gabok na gid kayo ang kawayan nga ilang atop. So muna ni ang ilang pagpuyo. Mga kaldero nila, ilang dingding nga mga sako. Pila na Nicole ka tuig imong balay? Kuan. Mga kuan ni. 8. 8 ka tuig na. Oo. So pila mo ani nga nagpuyo ining imong balay? Kuan. 7. 7 mo nga
kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga anak. Mm. So lisod gid kayo ang inyong pagpuyo. So unsa yung panginabuhian karon Col? Kuan. Ding mag-uuma. So mga mais lang bingala inyong pagkaon. Mais bingala. Kay naa naman mo diri nga lisod ng area ang inyong pagpuyo kay mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo hinabang kay Gido ko atop desin. Nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige Col, salamat.